Good day everyone. Di-discuss naman tayo ngayon ng isang passboard problem. So, ito ay under sa Hydraulics and Principle of Geotechnical Engineering. No? So, ayan. So, itong problem na to is lumabas noong November 2021. No? A wooden buoy of specific gravity 0.75 floats in a liquid having a specific gravity of 0.85. So, number 1, ayan, evaluate the percentage of the volume of the buoy above the liquid surface to the total volume of the buoy. Number 2, if the volume above the liquid is 0.045 cubic meters, estimate the weight of the buoy in kilonewtons. And number 3, what vertical force in kilonewtons apply to the buoy to fully submerge it? So, tara, solve natin. So, paano ba to? So, kapag illustrate natin yung problem na yan, di ba, parang ganito siya. Yan, so isipin mo liquid surface to. Then ito yung buoy natin. So syempre, lumulutang siya. Paano natin nasabi na parang ganito siya? Kasi ang specific gravity ng buoy ay 0.75. Then yung liquid natin ay 0.85. So ibig sabihin yung liquid denser siya, no? Mas ano siya, denser sa object na yon. So ibig sabihin, lulutang yung wooden buoy natin. So parang ganyan yung mukha, no? Since magkalapit yung specific gravity, parang unti na lang, palubog na rin yung object natin. So, since lumulutang, ganyan, ito ay application ng, syempre, buoyancy, no? Favorite nyo guys na favorite sa hydraulics. Buoyancy. So, anong pinaka-formula doon? Okay? Yung buoyant force ay equal lang sa weight ng object, di ba? Ganun lang siya. So, itong buoyant force pwede nating i-rewrite as ayan, di ba? Yung gamma ng liquid, no, times the volume displaced is equal to yung gamma ng or unit weight ng substance times total volume. So, meron ba tayong given dito na mga gamma or unit weights? So, wala, di ba? Ang binigay is specific gravity. So, pwede rin natin itong i-rewrite as, ayan, based sa specific gravity, no? Then, ayan, isa-isahin na natin i-substitute yung mga given. So, yan, 0.85 volume displaced is equal to 0.75 times the total volume. E ang tanong, percentage daw ng volume ng buoy above the liquid surface. So, ito, pwede nating i-rewrite as ganito. Yung volume volume ng displaced, no, over total volume is equal to 0.75 over 0.85, di ba? Nire-write lang natin. Ano to? Ito yung percentage ng volume display. So, ito yung nasa ilalim. Ang tanong, yung volume above, yung dito sa taas. So, anong gagawin lang natin? Ayan. Yung volume above over total volume is equal to 1 minus nung percentage lang or fraction ng volume displaced. Kaya, pag i-calculator natin ito, ang lalabas na sagot ay 11.76%. O, diba? Napakadali niya lang. So, ito yung sagot sa number 1. Then, number 2, ang tanong is, if the volume above the liquid is 0.045 cubic meters, estimate the weight of the buoy in kilonewtons. So, paano natin ito isosolve? So, since alam na natin yung percentage or yung fraction, di ba, ng volume above and binigay dito, so, ayan, pwede nating i-rewrite. So, ito di ba yung nasolve natin? Yung volume above over the total volume is equal to 0.1176. Ito yon. Compute natin. Then, plug in the given, no? 0.045. Kaya, makukuha na natin si total volume. Ayan, pag kinalculator natin. Kaso, ang tanong is, ano daw yung weight, no? So, ano nga? Weight is equal to the unit weight, no? Times the volume. So, ano ba yung unit weight ng ating object dito or substance, no? So, walang binigay pero binigay yung specific gravity. So, di ba that is equivalent sa specific gravity times the unit weight ni water. So, ito ay 9.81 kilonewtons per cubic meter. Then, times lang natin sa na-compute na total volume. Kaya, ang lalabas na weight ay 2.816 kilonewtons. Okay. And last number,
yung what vertical force in kilonewton applied to the boy to fully submerge it. So, di ba kanina ganito siya? Ayan. Okay? Ganyan siya, di ba? Kaso ano daw yung vertical force na i-apply natin dito, di ba? Mag-apply tayo ng force para ganyan, mag-fully submerge na yung buoy natin. So, kung kanina, yung case natin, di ba ganito, anong nabuo natin? Di ba? Yung buoyant force natin, yung force pataas, is equal to yung weight. Sa case natin dito, anong mabubuo nating equation? Eto na. Yung buoyant force natin, di ba, na pataas is equal to yung weight ng buoy, dadagdagan muna ng force, yung hinahanap nating force. Kaya, BF is equal to W plus F na. Ito na yung equation natin, yung working equation. So, ayan, substitute lang natin, no? So, ano yung buoyant force natin? Since buong nakalubog na yan, no? Ang buoyant force na natin ay yung gamma ng liquid, that is 0.85 times 9.81 times the total volume na, di ba? Total volume na, yung 0.3827 na, kasi nakalubog na yung buo eh. Is equal to yung weight ng buoy na 2.816, then plus yung hinahanap nating force. Kaya, ang lalabas na sagot ay 0.375 kilonewtons. So, ganun lang kadali si buoyancy. And ayan, thank you for watching.